Ayun po mga katropa, alam nyo po ba kung ano yung nakababad na yan? Ayan o, pakadami. Kinakain yan, di ba Pogi? Alam mo ba na kinakain yan? Kaya nga Pogi? Ngayon kuya, di pa nakakain yan. Niluluto pa yan. Oh, yep. Alam nyo po ba kung ano to? Yan. Isang uri ng laman lupa, di ba? Ano tawag sa inyo dito sa Ilocos? Hindi mo alam? Hindi yata alam ni Pogi. Binababad po siya para mawala po yung kanyang yung pwedeng makasama sa atin. Nandito po tayo ngayon sa Ilocos. Napansin nyo, pagpasok nyo na Ilocos, pag lagpas nyo sa Arco, makikita nyo na po yung napakagandang tulay na yan. At tingnan nyo po, napakaganda ng lugar. At ito po, napansin ko, isa ito sa mga nahuhukay dito sa bundok nila. Ba't hindi mo alam Pogi kung ano yan? Pero alam mo yung itsura niya pagka siya hindi pa nahihiwa. Hindi pa alam ang itsura. Yan. Tingin ko ito, kuha tayo. Ayan. Pa-comment naman po sa mga nakakaalam kung ano to. Kung anong uri ng laman lupa to. Yan, sigurado marami nakakaalam nito. Ito po ay binababad para po mawala yung po pwedeng makasama sa atin. Pagkatapos ibibilad. Tama ba? Pogi? Alam niya pero hindi niya alam kung ano tawag. Sa atin, sa lugar natin, sa Bulacan, ang pagkakaalam ko po, ito po yung tinatawag na lami. Yan, hindi po ako sure kasi nahiwa na siya. Pero wala naman pong ibang uri ng laman lupa na ganito yung proseso. Na kailangan siya ay ilagay sa isang kulambo, tapos sa may agos, and ibabad. Para po mawala yung po pwedeng makasama sa atin. At yun, ibibilad na siya at pwede na siyang saingin at pwede siya maging alternate na kanin. Kasi nung araw, yung mga kababayan natin, mga katutubo natin sa iba't ibang panig ng bansa sa atin, iba't ibang panig ng Pilipinas, ang ginawang pang alternate na kanin to, lalo ng mga taga-bundok. Ang proseso po ay ibinababad ng matagal, inihiwa muna, and then bababad ng matagal, pagkatapos mga ilang araw ibababad, 3 to 5 days yata, hindi ako sure, pero kasi pwede mo siyang iburo na lang sa garapon pero ang ista nila is binababad sa ilog para mawala, kasi maraming pamamaraan yan. Ibang mga taga-bundok ang ginagawa, ibinuburo sa ilalim ng lupa, ganon. Tapos pwede na yun, hinugasan na lang sa ilog, pero sa kanila tingin ko hindi na binuro to sa ilalim ng lupa, diretso na kagadugas sa ilog, kasi iba na itsura niya kasi nagtesting ako nito, nagtesting ako ng lami, minsan ko nang ginawa, sa garapong ko binuro, tapos binilad, at tapos pwede na siyang saingin. Ayan, papansin nyo may katas siyang puti. Ayan. Para mas kumbaga makain natin ng mabuti, kailangan talaga siyang ibilad pa after ng pagbababad na yan. At tapos nun, pag sinaing nyo siya, pwede na siyang pang alternate sa bigas, pwede na siyang parang kanin, ulam na lang ang kailangan. Napakaganda ng lugar ng Ilocos kung mapapansin nyo. Bungad pa lang, pagpasok pa lang ng Arco ng Ilocos, ito na agad ang bubungad sa inyo yung tulay na yan. Napakaganda yan yung lugar. Sayang hindi alam ni Pogi kung ano tawag dito sa lugar nila. Pero tingin ko ito ay nami. Hindi ako sure, pero alam ko walang ibang laman lupa na binababad o root crops na binababad sa ilog kundi yung nami lang. Ano pa mga katropa, biyahe na ako. Yung sasakyan natin nandun tayo. Pumunta lang tayo dito para makita itong nakababad na to. Kasi yan nga pagkakaalam ko, uso dito sa Ilocos, lalo na sa mga ilog, yung may mga nagbababad ng nami. Ayun pa mga katropa, diretso na tayo ng Ilocos Norte. Doon tayo talaga pupunta sa Ilocos Norte.